Sa isang liblib na bahagi ng Pilipinas, may isang baryong nasa pagitan ng bundok at dagat. Ang pangalan niya, Dibot. Pero para marating mo ito, hindi lang basta-basta daan ang tatahakin mo. Kailangan mo munang tawirin ang isang gubat na parang may sariling buhay, tahimik, misteryoso, at mahirap basahin. Dito, hindi mo alam kung anong susunod. Aaraw ba o uulan ng biglaan? Minsan sabay pa. Kaya tinawag nila itong Jumanji ng Hilaga. At habang papalapit kami, naiintindihan ko kung bakit. Pumunta kami rito habang nananalasa si Bagyong Krising. Walang signal, walang kasiguraduhan. Pero kung adventure ang hanap mo, ito ang tamang lugar. Ito ang kwento ng isang delikado pero napakagandang camping expedition. This is Dibot, San Luis, Aurora. Wild, unpredictable, and magical. Are you having fun? Having fun, friend! Nahuli na ako! Huli ko, friend! Saan na yung huli mo? Wala! Paano? Ang laki! Nagsimula ang aming biyahe mula Pangasinan hanggang Aurora. Kasama natin dito ang Team Tiwalag at iba pang mga tropa. Magmumotor sana kami papunta rito mga biyahero, pero dahil may bagyo, ay nagpresenta na si Direk na makisakay sa kanya. Inabutan na nga kami ng dilim sa daan, kaya naman napagpasyan naming magpahinga muna. Touchdown! Dito muna tayo magpapahinga ngayong gabi. At kinabukasan ko na kayo ililibot dito sa spot. Bali nandito tayo ngayon sa may San Luis, Aurora. Ayan, so good night everyone. Maaga kaming nagising para puntahan ang pinaka-spot. Mula dito sa tinulugan namin ay mga 30 minutos pa ang aming biyahe. Kasama nga pala natin ngayon sila Direk Gino, MJS Adventures, Eugene, Mac, and Wifey. Alright, so mga biyahero, alis na tayo dito sa tinulugan natin. Bali, lilipat tayo ngayon ng Dibot, Aurora. Ayan. Pagtawid ng ilog, hanap na lang kami ng bagong spot. Alright, so nandito kami ngayon papunta ng Dibot mga biyahero. Bali, stopover muna kami dito. Ayan, at yan yung mga kasama natin. Pakaganda talaga dito, sarap balik-balikan. Bali, ito yung Jumanji of the North na tinatawag. At babalik tayo doon sa spot natin dati. Pero ngayon nakasasakyan. Pero maganda yung trip natin ngayon dahil first time natin na magka-camping nang hindi nakamotor. Grabe yung daan dito, kakalula. May malawak dito na ilog. Linis talaga ng tubig dito mga biyahero. Ayan o, maagos dun. Pagpasok namin sa gubat, nagiba ang lahat. Parang may humigop sa amin papasok sa isang mundong tahimik pero buhay. Dito, ang simoy ng hangin ay may dalang hiwaga. Ang araw biglang sisilip, pero maya-maya lang bubuhos ang ulan na parang walang babala. Minsan nga sabay pa. Walang signal, walang kasiguraduhan. Pero bawat hakbang may bagong tanawin. Lumang puno, gumagapang na ugat, mga daanang parang hindi dinadaanan ng tao. Ang lugar na to, hindi mo basta-basta mababasa. Grabe mga biyahero, nakikita nyo ba to? Yung mga dahon-dahon dito. Talagang kakaiba. Paganda oh. Solid. Pangalawang balikan namin dito pero ganito pa rin talaga yung nararamdaman namin. Yung feeling ba? Pero habang lumalalim kami sa kagubatan, mas lalo naming naiintindihan kung bakit ito tinawag na Jumanji ng Hilaga. Dito na tayo. Kamusta?
Touchdown. Dito tayo ngayon sa bahay nila Kuya Freddy. Yan o. Let's go. Isa lang. Yun na. Ops, walang nalaglag na GoPro. Hindi ko nalaglag yung GoPro ha, wala kayong nakita ha. Uy, the power of leverage. Kaya ako talaga pinasama si Dos dito sa spot ko para may katulong akong mag-setup para bawas pagod. Ganda ng spot natin, no? Solid. Tabi lang tayo ng dagat. Hey, kirenta kayo malamig. Kaldero. Uy, mainit. Wow. Paano dahil? Ito pre. Umiinit sa pag nababasa. Init gagi. Wow, kaldero. Pag pagod ka na pre magbuhat ng mineral ng tubig. Ito ang life hack para sa'yo. Ano? Life hack! Madali dito. Diba? Wala kang dala. Wala na talaga ano no? Nahihirapan ka para magamit mo yung utak mo. Oo. Ang dating doon. Lalo na tubig. Dati tubig tabang talaga yan. Layo pa ng lalakbay namin. Ito talaga yung buhay dito sa probinsya, Mobile. Yung mga kwento mong ano, mga lola na pumapasok kami sa square. May bagyo pa yan. Yan ang signal natin dito. Signal number 1 sa Baguio, ewan ko dito. Ito nga yung sabi ni Kuya Freddy. Basta May hanggang December. Payapa yung dagat ng Tibo. Okay na kami kay Eugene. Ayan, so dahil low ba tayo, makikicharge tayo kay direct sa power station niya. Ganda, Blue Yeti oh. Kaya kung mainit pa kasi. Mainit pa lang. Ayan, so kakatapos natin kumain nga naman ay tatry natin mag-fishing kasama si Eugene. Nagsisetup siya ngayon ng panghuli natin. So naunang na-setup is yung ultralight. Popping rod. Ha? Popping rod. Popping rod. Ano siya? Specialized siya para sa ano? GT hunting. Ito bro. So ito yung mga pinapain dito sa popping rod natin. May naka-specify naman dyan sa mga ano natin eh. Yung mga advisable na lure weight niya. Dito makikita. 40 to 150 grams na lure. Pero dito sa popping rod, madalas na ginagamit natin mga pamain ganito. Yan. Tap water.
Pag tap water, sa ibabaw lang siya ng tubig. Ano ba? Tapos, pag mga sinking, iwasan mo yung bato kasi sabit yung taga mo dun eh. Pag ginano mo, sabit ka dun. Medyo ano. Dahan-dahan lang muna. Ang layo. Bilang ka ng 1, 2, 3. 1, 2, Kahit din yung ganyan lang. 1, 2, 3. Yan, so lipat kami ng spot mga behero. Kung kanina nandun kami sa dulo, lipat kami dito sa kabila. Dito daw is wala kasing kabahayan, so baka mas maganda yung or mas maraming isda dito. Paulan-ulan din dito, kaya nga sinabing Jumanji of the North kasi paiba-iba yung weather dito. Minsan maaraw, minsan uulan. Hindi siya stable. Mag-cast mga behero, layo ng cast pag legit na rod yung gamit. Kaso walang huli, pero at least marunong tayo mag-cast. Sa next, siguro dun sa mga next na spot natin, may mga isda na dun. Rek, are you having fun? I am having fun, friend! Nakahuli na ako. Ang huli ko, friend! Saan na yung huli mo? Wala! Ano? Ang laki! Pag-ulaw na tayo, pang dinner yan, no? So lilipat kami ng pwesto dahil mga ganap na kaming fisherman. Yun! Kaya mga tunay So yung mga huli. Kangkong yung kay Das. mga tunay na fisherman kasi dapat talaga lumilipat-lipat ng pwesto. Tama yan. Pag wala na dun huli sa kabila, dun tayo sa kabila. Mga galaw angler. Matutuloy sa amin. Dito na nagsisimula ang pagiging Timulag na lang tayo sa camping. pagiging anglers. Crap na lang. Timulag na. Wala na naman something yan. Ganda yan. Punong-puno tapos may init sa kon. Warm. Super warm. Tapos, meron din siyang ano kung meron ito eh. Parang malami. Sige lang, kain ka lang dyan. Pili ka lang nuggets. Anong gusto mo? Anong gusto mo dyan? Gulat ka pag sumandok din nga. Grabe oh. Team na itim. Free chopsticks, ayos ah. Kain na direct. Sige na. Saya na ako nakikita ang busog kayo. Maganda ang mga shots ninyo.
Kain na, direct. Kain na! Sino ba ito? Ganyan rin ako ng mga iba kasi iba. Hindi na talaga ako. Good morning mga bero. Dito tayo ngayon sa shelter ni Direk. Dito tayo natulog. So, 10 kasing dala natin. Kaya nagperam si Direk ng hammock. Ayan. Solid. Tapos nilagay ko na lang tong eggshell natin na mat. Solid life changer, life hack ba? Hindi malamig sa likod. Game changer pala. Hindi malamig sa likod, grabe. Luto tayo ng breakfast natin. Tapos yung tubig dagat, sobrang nandun na sa dulo. Solid. Nahibasan na. Kung makikita nyo mga behero, yung tubig dagat nandun na sa dulo. Bali ito, may natira ditong tubig. Meron kasi ditong bukal. Kahapon nung sinisid natin, meron dyang lumalabas na tubig tabang. Naghahalo dito sa dagat. Marami pang mga natrap dito na isda. Dami dyan, oh. Dito kami nakakuha ng lapu-lapu kagabi. Ay kahapon. Tapos snapper. May mga sea urchin, no? Ayan. Maliliit pa. Natikman ko to nung nasa La Union tayo. Yung fresh. Ayan. So nilagyan lang namin ng suka. Tapos pwede nang kainin. Ang lasa niya ay para siyang aligin ng talangka. Try nang magcast ni Eugene dito sa dulo. Kasi dyan yung edge nung bato na to medyo malalim na. Kaya kahapon kasi dito mga behero, malakas yung alon dito. Kaya pala sumasabit-sabit yung mga lure namin kasi ganito yung itsura niya. Hindi namin mabot yung pinaka-edge, malakas yung alon. So baka nandun yung isda, kaya pala walang nag-i-stay dito kahapon na isda kasi ganito yung itsura. Babaw tsaka nahihibasan. Isa pa dyan mga bero, ang daming seagrass kaya hindi namin mapasok kahapon. Nakakatakot baka may butas. Ang ganda ng punestuhan natin mga bero. Makikita nyo dito. Parang may burol. Tapos dito tayo banda. Yan o. Cove kasi to. Sa dulo ng lahat wala kaming bitbit na signal. Pero ang dami naming nadala pa uwi. Kwento, karanasan at katahimikan na matagal na naming hindi naramdaman. Ang Dibot ay hindi lang basta lugar sa mapa. Isa itong paalala na may mga bahagi pa ng Pilipinas na nananatiling ligaw. At sa pagkakaligaw namin sa mga ganitong lugar, doon natin minsan natatagpuan ang sarili natin. Hindi ito madaling puntahan, pero minsan ang pinakamagandang tanawin ay yung kailangang paghirapan. Ito ang Dibot, San Luis, Aurora. Hindi para sa lahat, pero para sa mga handang sumubok, maglakbay at tumuklas. Ito ang gantimpala. Okay ka pa dyan, pre? Ha? Gagi, akala ko kasi magpupuls tayo eh. Hindi na nagbanlaw. Patingin nga, pre. Hindi naman talaga naliligo eh.
Ayan, so maraming salamat mga behero sa pagsama sa isa na namang camping episode. Grabe, solid talaga dito sa Dibot. And so hopefully nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon, and next natin ay tingnan natin kung saan naman tayo mapapadpad. So hanggang sa muli mga behero, at hopefully ay samahan nyo pa rin kami sa mga susunod naming adventures. Hanggang dito lang. As always, God bless and peace out.